Ang number one concern ng mga taong nagsisipag-retire ay kung kaya ba nilang i-maintain ang current lifestyle nila once na sila ay retire na. Today, we will talk about how much retirement budget you will be needing in your golden years. I'm Chris Cervantes. This is Financial Planning for the Fast-Changing World. Maaaring sa ngayon, meron kang kakilalang isang taong retired na. Yung iba sa atin, maaaring magulang natin sila or ating lolo't lola. Masaya ba sila sa kanilang buhay bilang isang retiree? Sapat ba ang kanilang pera para matugunan ang kanilang mga pangangailangan? Unfortunately, karamihan sa mga young career persons nowadays ay hindi makita kung gaano ba kaimportante ang retirement preparation. Kadalasan ang sinasabi nila sa akin, Sir Chris, matagal pa naman yung retirement na yan eh. So wag na muna natin pagplanuhan. So kailan mo gustong pag-usapan ito? Pag age 65 ka na? Now, sa mga interested na matutol, this episode is for you. Magkano bang retirement na kailangan mo in the future? Meron dalawang paraan para malaman ito. Una, alamin mo kung magkano ba ang iyong current living expenses. Then project mo kung ano ba ang target age mo kung kailan ka magre-retire para malaman mo kung anong factor ng inflation ang dapat mong gamitin. Then adjust your current living expenses to inflation factor. At most probably, yan ang kailangan mong budget in the future. Pangalawa, we can also use the income replacement rate. Meaning we need to determine our pre-retirement income needed to sustain your current lifestyle. Depende ito sa kung magkano ang magiging kita mo bago ka pumasok ng retirement. Mas applicable itong method na ito sa mga taong malapit na magsipag-retire. For example, si Joel ay kumikita ng 1 milyon bago siya mag-retire. At ang 1 milyon na iyon ay napupunta sa pagbabayad ng taxes, gastusin at kanyang savings. Pero once na nag-retire na siya, di niya na kailangan mag-save. Konti na lang ang tax na kanyang babayaran at mas maliit na ang kanyang gastusin. Lalo na kung wala na sa kanyang poder ang kanyang mga anak. So, maaaring 65% na lang ng 1 milyon ang kakailanganin niya sa loob ng 1 taon upang mabuhay sa parehong lifestyle nung siya ay nagtatrabaho pa. Ayon sa pag-aaral, ang pagbaba ng ating spending ay depende kung magkano ang ating kita bago tayo mag-retire. The higher your income, the higher the decline of your spending once you retire. Another example, let's say si Mark J. ay kumikita ng 2 milyon bago siya nag-retire. Nagbabayad siya ng mas malaking tax, nagsisave ng mas malaki, at gumagastos ng mas malaki compare with Joel. Pag nag-retire si Mark, ang kanyang replacement rate ay maaaring 50% lang ng kanyang pre-retirement income. So meaning, mga 1 million per year ang kanyang kakailanganin sa kanyang retirement. Let's separate the income ranges. Ang higher income earners ay yung mga kumikita ng 2 milyon at pataas. Middle earners naman ay yung mga kumikita ng 0.5 milyon hanggang 1 milyon. Lower earners ay yung mga kumikita ng 0.5 milyon pababa. Kung ikaw ay high income earner, ang replacement rate mo ay mga 50%. And for middle earner is 65%. While for low earners, it's 80%. Pagkatapos mo malaman kung magkano ba ang replacement rate mo, ang next move mo ay to know how to fund your retirement need. The reason kung bakit hindi pinag-iisipan ang retirement ay dahil may inaasahan silang matatanggap mula sa SSS. Unfortunately, for middle earners and high earners, SSS will not create a big impact to you. Dahil sa laki ng pangangailangan mo in the future, halos walang silbi ang SSS para sa iyo. Malaki ang tulong ng SSS sa mga taong maliliit ang pre-retirement income. Pero maaring hindi sa iyo na may pangarap na mas malaki sa buhay. Kaya naman, ngayon pa lang ay pag-isipan mo na kung paano mo ito paghahandaan. Until next time, this is Chris Cervantes. Plan for your dreams, plan for your future, and plan for your life. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it.
Hey, it's Chris. Did you like this episode? Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, you can do 4 things right now upang magpatuloy ang sabay-sabay nating pag-aaral. Una, you can subscribe to our video channel and I hope you do so you can learn something new from us every week. Pangalawa, you can have my book by ordering from the link below. Third, you can go to our website so you can read more articles from us. And fourth, you can like our Facebook page to receive a daily inspiration, updates on new products, podcasts, seminars, and events and everything else na di namin maibigay sa video channel na ito. Sana magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Until then, go out and make a difference. Make money, be wealthy, and help someone else along your journey. God bless.